noon, kasama ko lang sa aming bahay. Pero kung hindi ko alam kung bakit sila ay nawili at nagnais na maging isang mandaragat. Sino po dito yung mga seaman? May mga asawang seaman. Ayan, yung mga, meron po ba dito? Wala naman. Sabi po nila yung mga, pasensya na po, may narinig ako sabi yun daw mga seaman, ay mga seaman loloko. Ibig sabihin, pag naiwanan na yung mga asawa, nagluloko na. Pero sana po hindi naman. Lumaki pong nagkaroon ng kaisipan yung mga bata at sila pong lahat, yung tatlong anak nung nanay na yon ay naging mga seaman at nawalay sa piling ng kanyang nanay na nag-iisang nagtaguyod ng kanyang mga anak. Tinanong niya kung sa pastor, bakit gano'n pastor? Gusto ko naman palakihin sila na maayos at kasama ko. Parang ang sinasabi niya, hindi niya hangad yung malaking salapi. Ang gusto lang niya ay makasama ang kanyang mga anak. Katulad po noon, hindi natin kailanman at magpasawalang hanggan makakasama ang mga batang yan. Kaya dapat po i-treasure natin yung panahon na maliliit pa sila. Nung hindi po maunawaan ng pastor yon, at nalaman na lang niya minsan nung pumasyal siya doon sa tahanan ng pamilya, iniisip niya kung ano ang naging factors para mag-udyok sa mga bata na yon para pumasok sa pagkasiman. Kaya po ang nangyari, nung minsan pumasyal siya doon sa tahanan, nasagot ang kanyang tanong. Doon pala sa hapag ng kainan sa kusina, sa kanilang hapag, doon sa tabi ng pader, ng dingding na yon, ay may nakasabit na isang napakalaking bangka o isang barko na naglalayag at yung pong kapitan ay nandoon sa unahan.